sa Ginoo nining kabuntagon. Sugod nag-init-init. Praise the Lord. Sa matag usab nga ni adto ta sa pagtuon sa atong giseries ang Romans ug nanata karon sa verse 8 to 15. We entitle this Paul's Attitude of Service. This is the second part. Part gihapon ni sa introduction ni Paul. Ato lang basahon og balik ang atong patukaranan sa mensahe. O kung basahon sa New King James nga version, first, I thank my God through Jesus Christ for you all, that your faith is spoken of throughout the whole world. For God is my witness. For God is my witness, whom I serve with my spirit in the gospel of his Son, that without ceasing I make mention of you always in my prayers, making request, if by some means now at last I may find a way in the will of God to come to you. Verse 11, for I long to see you, that I may impart to you some spiritual gift, so that you may be established. That is, that I may be encouraged together with you by the mutual faith both of you and me. Now I do not want you to be unaware, brethren, that I often planned to come to you, but was hindered until now, that I might have some fruit among you also, just as among the other Gentiles. I am a debtor both to Greeks and to barbarians, both to wise and to unwise. So as much as in me, I am ready to preach the gospel to you who are in Rome also. May the Lord bless the reading of his word. Let us ask God for wisdom. Father, we thank you for this beautiful morning. We thank you for bringing all of us together here in your house of prayer, that we may worship you together, that we may glorify your name together, that we may be established in your word together too. So Lord, as we study your word, tabangin matag sa kanamo, magabatunog langit ng kaalam, dugang pagsabot, aron among masabtan Ginoo, ang imong mensahe, ang imong mga pulong, sayano lang mga paagi, tabangin sab kami, sa pagdinasigay, sa matag-usa, sa pagpadayon, pagpangalagad kanimo, knowing that you are our master and we are your people as your servants. We have this responsibility, not just the privilege of being your sons. And so, Lord, be glorified in our midst. May your name be praised. In Jesus' name we pray. Amen. Now, part gihapon ni sa introduction ni Paul, as we know, Romans is ang great detail nga explanation ni Paul mahitungod sa gospel. But si Paul, niini nga portion sa scripture, nag-introduce paghihapon sa iyang kaugalingon tungod kay ang mga taga-Rome wa pa man kaila niya, og siya pod wa pa kayo kaila sa taga-Rome, kay wa pa man gyud siya kaadto niini nga lugar, nagsuwat siya daan while wa pa siya kaabot sa Rome, wa pa siya kabisita sa Rome. So nagsuwat siya daan, lahi sa ubang niyang letters, kay nakaadto naman siya niining example sa Corinthians, sa Galatians, nakaadto naman gid siya mismo, naka-work na siya dito, pero sa Rome, sa pagsuwat niya niining nga letter, wa pa gyud siya kaadto sa Rome. So basig mahibong ang mga tao ngano mong naa may letter ning abot nato, or kung nakailan ng mga tao niya nga na-known siya kay siya man ang apostle ngadto sa mga Gentiles, nga nang wa pa man kabisita si Paul, ngari nga siya man kaha ang apostole sa mga hintil, nga nang wa pa man ta bisita. So morning niining nga portion, so wala pa si Paul nag-explain unsa ang gospel, iya una gi-introduce ang iyang kaugalingon, nagpaila siya, nagpasabot siya sa siyang kasing-kasing nga naagyo ko'y tinguha muanha ninyo, galing lang kay wala patuguti sa Ginoo, pero mao gyud ang akong kasing-kasing, kada permi ko magampo ninyo. Og sa iyang pagsuwat niini nga portion sa iyang letter, ato pod makatunan ang kinaiya ni Paul mahitungod sa iyang pagpangalagad sa Dios. Makita nato ang iyang attitude sa pagpangalagad sa Dios
pinagi nining portion sa letter niya ug mo ni ang atong gitun-an karon. And as we said before, ang atong key text nga gigamit niini nga portion 8 to 15 nasa verse 9. Pagingon ni Paul, "For God is my witness, whom I serve with my spirit." The word there, whom I serve with my spirit, the word serve, again, latruo, Greek. Sa New Testament, it's only used for worshiping God. Usahay gitranslate as worship, usahay as serve. But the same word, latruo, from Greek. So, ang paagi ni Paul sa pag-worship sa Ginoo mao ang pagpangalagad sa Ginoo. Ang pagpangalagad sa Ginoo mao nay pag-worship sa Ginoo. Gi-use na interchangeably sa New Testament. And that word is used only for serving God, for religious service. Kana nga word, latruo. So, niingon si Paul, ingon ani ang akong pagpangalagad sa Ginoo. In my spirit, bot pasabot, wholeheartedly. Ang akong pagpangalagad, dili tungod kay I'm a religious person, I'm following traditions because I'm also a Pharisee, or because this is my work. No. In my spirit, wholehearted commitment ang akong pagpangalagad sa Ginoo. Because, ingon si Paul, I came to know Christ and God as loving, merciful, and gracious, so I will love Him back by giving my service, my all to God. Mo nang in my spirit sa akong kinasudlan, sa akong sud, my heart, my passion. That's how I serve. So, from deep down inside me, I serve my God. Dili kay formality, dili kay tradition, ritual. No. I worship Him, I serve Him deep from inside my heart. That's the way Paul served. Huwag mo na ang iyang kinaiya, mo na ang iyang attitude pagpangalagad sa Ginoo, sa Dios. O tingali pod mo puning but pasabot ni Christ, pag-ingon ni Christ sa John 4:23 to 24. But the hour is coming. Si Christ nagpreach, nagtudlo niini, moabot na niya ang panahon that and now is og ning abot na gyud when the true worshipers, ang tinuod nga mag-worship, magsimba sa Amahan, will worship the Father in spirit and truth, for the Father is seeking such to worship Him. Ang gipangita sa Amahan, kanang pagpangalagad, kanang pag-worship, nga gikan sa kasing-kasing as a response of love. Dili magsimba, dili mangalagad sa Dios tungod kay napugos, tungod kay maoy naandan. Kristohanon man ta, niya ang Kristohanon Domingo man magsimba, mo nang musimba ko. Dili kana nga pagsimba, dili kana nga pag-worship ang gipangita sa Ginoo because of religiosity, because of tradition. No. Well, worship in spirit from deep within your heart, kana ang gipangita sa Dios nga pagsimba kapag serve. Nga response gikan sa imong gugma, gikan sa sud sa imoha, dili kay napugos pinugos og tungod kay moy naandan, kay mooy Kristohanon. Because verse 24, God is spirit, and those who worship Him must worship in spirit and in truth. You see? Worship in spirit, in the Holy Spirit, through the Holy Spirit, and in truth. Again, truth. Kung ang pag-worship na dili nakabase sa truth, o dili gikan sa Word of God, because the Word of God is truth, then that worship will not reach God. Kung kana nga pag-worship, dili pinagi sa truth. Pinagi lang tungod kay religiosity, tungod kay naandan, tungod kay seremonyas, di gid gihapon na moabot sa Dios. In other words, you cannot worship God with externals. By lighting candles, that's not worshiping. By na mga beads, magsunod-sunod na ampo, balik-balik, that's not worship. Because God said worship in the spirit, from your heart, in your heart. Dili kay tradition, dili kay ritual, dili kay routine. This worship
kining atong panagtigom kay ning respond ta sa atong gracious God. We respond back in love. Manang mo serve ta sa Ginoo, kay atong gipakita ang higugma ta sa Dios kay siya may unang nahigugma nato. We don't deserve His love. We deserve judgment. But He is so gracious, He loved us that He sent His Son to die on the cross. So let's love Him back by serving Him. And serving God is worshiping God. So, mo ni si Paul nga, bisan pag mamatay siya, that's okay. If it's God's will, that's how he served. That's how he worshiped God. Now, another nga nung nangalagad siya sa Ginoo, dili tungod kay aligre, although naay aligre sa ato ang ministry, but it's not because of fun. Dili tungod kay for personal pleasure or entertainment or for rewards. Yes, naay rewards, pero dili na may motivation ni Paul nganong nangalagad siya. You see, ang Dios is a generous God. Dili man siya hiwi. Ang ato gayng amahan kamaong mo reward, muhatag og mayong mga butang. There is kalibutan atong Father in the blood. Samot na ang atong amahan. But dili na may motivation ni Paul. Dili ang honor, dili ang prominence, dili ang power, but mo giniyang kinaiya. Tungod kay nahigugma siya sa Ginoo, mo nang di siya magpasigarbo, di niya ikapasigarbo nga gitawag siya ingon nga apostoles. Niingon siya sa 1 Corinthians 9:16 to 17, "For if I preach the gospel, I have nothing to boast." Kung nahimo kong apostoles, magsangyaw, wa jud ko'y ikapasigarbo. Dili tungod sa akong pagkabanggiitan, dili tungod sa akong pagka-intellectual. Woe is me if I do not preach the gospel. For if I do this willingly, I have a reward. Kung willing ko nga ning minister sa Dios, I mean ning nangalagad sa Dios, na ako reward. Kung against my will, kung dili, igamantala ang may balita, if I have been entrusted with the stewardship. In other words, don't reward me. Tungod kay ako ning gibuhat. Dili man ni nako gi-choose, ang Dios may nagsugo kanako. Gi-entrust man ni, gitagaan man ko, gisaligan man ko sa Dios ni nga gospel. Wanang woe is me, woe if me, kaluoy nako kung di ko mo preach sa gospel. Kay gisalig man ni nako ang gospel, maoning akong gisangyaw. Gitagaan man ko katungdanan. Now, naay uban, nangalagad, aron mahimong popular, aron mahimong famous, or aron mahimong dato. Yes, ang uban gihimo maning business ang church, ang ministry. Bitang uban na ay prosperity gospel. Hatag mo kay pagadatuon mo sa Ginoo, isa inyong pitaka. That's not worship. That's not true. Ang di pod na mo ang motivation ni Paul. Dili ang offering sa mga tao ang motivation ni Paul. Another ningon si Paul, just lastly before we proceed sa atong Romans. 2 Corinthians 4:5. For we do not preach ourselves. Dili man ang among kaugalingon may among gi-preach para dili kami ma-popular, dili man kana among gi-preach. Kinsa mi unsay among nahimo nga gamahanan mi nga makaayo mig sakit, di man na ang among gi-preach. Ang among gi-preach, Christ Jesus our Lord. Si Christ nga mao si Jesus, nga mao ang Christ, nga mao nga si Christ Lord pod, nga si Jesus Lord. Mao na. And then kami, inyo ganing mga bondservants, inyong mga ulipon, inyong mga servants, for Christ's sake. We are not here to be popular. We are your servants for Christ's sake. He was not seeking fame. So, mo gina ang kinaiya ni Paul sa iyang pagpangalagad. Atong tan-awon pod ang atong sudungon, bisan ako nagpadayon pug og sudong sa akong kaugalingon, sakto ba ni ang akong motivation, pareha ba sa kang Paul ang nag-motivate kanako sa pagpadayon sa pagpangalagad. Now, salamat sa Ginoo that He can transform us, and let's
find ourselves, ug atong tan-awon, giunsa ni Paul sa pagpangalagad, yung mga kinaiya, kay si Paul nahimo natong usa ka maayo nga example, pattern sa pagpangalagad sa Ginoo. So, ato po tan-awon na atong kaugalingon, the same ba ni Paul? Kung dili pa man, then atong sundugon si Paul, ug atong iyang po Ginoo. Parehon ta ko ni Paul, ang motivation ug akong kinaiya sa pagpangalagad. Now, last Sunday, atong nasabtan nga thankful si Paul, iyang kinaiya. Ngunana ang usa ka tinuod nga mga lagad sa Ginoo, mapasalamaton sa Dios sa mga gibuhat na sa Dios, sa gi-accomplish sa Dios. Bisan pag dili ko part sa work, tungod kay nakita nako ang Dios nagtrabaho ni ana, nag-accomplish na ana, nagpasalamat ko sa Dios. Thank you God, you're working there. Thank you God for your accomplishment there. Even if I am not part of the work, but thank you, it's your work, Lord God. Ug mao ni si Paul. And then, another niya, nga kinaiya is concerned. Yes, mapasalamaton siya sa gibuhat sa Dios, pero concerned po siya sa wa pa mabuhat, wa pa mahitabo, mo nang nagtud niya pagka-prayerful. Ginoo, salamat sa imong gibuhat, na-accomplish na. Now, nag-ampo ko Ginoo, napay daghang wa pa ma-accomplish, morning nag-ampo ko para nila so that they will grow more. You see? Ningon si Paul, I pray for you all the time. Tungod kay, yes, na nag-accomplish sa Ginoo sa inyo ha, dili pa man kumplito, dili pa man tanan, dili pa daghan, dili pa perfect, dili pa mature ang tanan. Yes, you have this knowledge, your faith is well known, but I pray to God ang matag sa ma-establish. Ningon si Paul. So, concern siya sa mga butang wala pa mahitabo. Masalamaton siya sa mga butang nga nahitabo na. And then, another, last Sunday gihapon, willing siya. Ginoo, nag-ampo ko kanay wa pa man mahitabo, part sa iyang pag-ampo, Ginoo, himo akong instrument, nga kaning akong prayer, part ko sa tubag sa prayer. I want them to be established, Lord God, ug mo nang naglisar ko, Ginoo, nga moadto sa Rome. You see? Morning, kinaiya ni Paul. Nag-accomplish na ang Ginoo, daghan na'y nakaila sa Dios ug tinuod ang ilang faith dito sa Rome. Ug si Paul nagpray pa nga, Lord, ma-establish unta sila sa ilang faith. O Ginoo, may you allow me to come there to establish them more. But pasabot, willing si Paul nga mahimo siyang instrument nga matubag ang iyang pagampo. Ginoo, daghan pa'y kinahanglan maligon silang pagtuo. Tuguti ko, Ginoo, nga moabot niya ng lugar para makatabang ko, maligon sila. You see? Willing si Paul magamit, mahimong instrument sa Dios para gamiton sa Dios, para ang mga katawhan nga nakailan na sa Dios, maligon sa ilang pagtuog pagsalig ni Kristo. He's willing. Nagpaubos siya siyang kaugalingon ug willing siya nga moadto sa Rome, even if it leads to his death. Kita pod ba, willing ba pod ta mahimong instrumento sa Ginoo or nag-enjoy rata sa iyang kamaayo? There's nothing wrong to enjoy sa kamaayo sa Ginoo, pero package man gud na ang gift sa Ginoo, both privilege and responsibility at the same time. Gihimo kaniyang anak, kay ang anak na ay katungdanan ngadto sa amahan. So yes, we will enjoy God's blessing, but let us also do the responsibility while enjoying the blessing. Ug mao ni si Paul, na-enjoy siya sa kaluwasan sa gugma sa Dios, and then concerned siya, responsible, nagresponsable pod siya nga ang uban malig-on pod sama niya sa ilang kahibalo sa Dios. Introduction pa to og review, no? Next, let's go to verse 10. Og atong makatunan nga while willing si Paul mo go dito sa Rome or asa siya pagadadon sa Ginoo, ning submit gihapon siya sa kabubuton sa Ginoo. He was submissive. You see? Naa siya intention, passionate kahayo siya, naa siya initiative. I want to go there, Lord. But in your will. Nag-submit gihapon siya sa kabubuton sa Ginoo. Verse 10 again. In the will of God to come to you. Makakita unta kog paagi sa kabubuton sa Dios, moabot ko sa inyo diha. Nasa'y desire moadto sa Rome, nasa'y gusto, nasa'y kalipay, kahangawa
mahimong instrumento sa Dios, pero nagpaubos gihapon siya sa kabubuton sa Dios. You see? O, mao gihapon kita while mga lagad ta sa Ginoo. Naaman ta ni anang passion, mga lagad sa Dios, they need the gospel. But we should also rely and submit to God's will. Sakto ba nga panahon, Ginoo, imo bang gitugutan? Isig dimension gihapon ni niyag balik sa katapusan niya nga chapter nga ubos gihapon sa kabubuton sa Ginoo madto siya. Chapter 15 sa Romans verse 32. Murag second to the last ni siya nga verse sa Romans. That I may come to you with joy by the will of God. You see, nagihapon? By the will of God and may be refreshed together with you. Ubos gihapon sa kabubuton sa Ginoo. Iyang gipakita sa introduction, naagyo ko'y kahangawa, gani, sige kog ampo ninyo nga moabot unta ko diha ninyo. Pero ubos sa kabubuton sa Ginoo. Inana po ta mga lagad sa Ginoo. Musunod sa iyang direction, musunod sa iyang kabubuton. Kay naay while God is persevering God, patient God, God is also just. Wa ta kasabot tingali nasuko ng Ginoo niya na nga iyang gisirado iyang kasing-kasing anang lugara mo nang wa ta padtuha bisan pag ganahan ta moadto. So that's why let's ask God for wisdom and guidance. Unsa ang iyang kabubuton mahitungod sa atong pagpangalagad niya or whether sa atong sa missions or sa atong program din sa church. While highly motivated ta, while thankful ta, while concerned ta nga sige tag-ampo. For example, ang katong yuta anta diha. Pero kung dili gyud kabubuton sa Ginoo mo nang mopaabos gyud ta sa iyang kabubuton. You see? We have the desire, there are steps we make na purchase ang land, but we're not really sure if it's God's will. And now, tingali di good God's will, kay nauli man ang land. So we submit to God. And God has a greater purpose and God knows what's best for us. See? Mao gihapon ang kinaiyan ni Paul. Even if we have that great need, great desire, great passion, we still submit to God's will because He is our Master. He is our Lord. We follow Him. That's why dili kita ang magmando sa Dios. While we have a need, we don't command God. We request, we pray. And then in our prayer, according to God's will, we submit to His will. Because we are to be conformed to His will. Good morning, paagi po ni Paul, mo po niyang paagi sa pagpangalagad, submissive sa kabubuton sa Ginoo. Luyo pa man sa iyang dakong kahangawa o passion, nga masangyaw ang Ebanghelyo sa tibok kalibutan. He still submit to God's will. While nag-volunteer siya, while nag-volunteer ta sa atong pag-work, it's still ang kabubuton sa Dios ang atong gusto nga mahitabo. Now, si Paul sa Acts chapter 21, bisan pagkanang kabubuton nga mo lead to death, willing si Paul. Inana siya ka-submissive. Mo nang kinaiyan ni Paul. Bisan pag ang kabubuton sa Ginoo moabot ngadto sa iyang kamatayon, willing siya mamatay o magpakamatay basta kay kana lang kabubuton sa Ginoo. If you can, Acts 21, wala na ako gibutang dire, medyo taas-taas na. Ang mga katawhan dito sa Jerusalem, nagsigi gyud sila pagong ni Paul ay lagi ngadto Jerusalem. Kay naagi prophecy Paul nga kung ngadto kag Jerusalem, mo gyud nay kamatayon nimo, mo gyud nay dakpo nimo. Og si Paul, sila nanghilak na gani sila para lang di si Paul moadto sa Jerusalem. Kay didto man siya sa Jerusalem gidakop niya tungod kay gusto siya makikita ni Caesar. Si Caesar mo judge niya para ang gospel mabot ni Caesar. Mo nang naabot siya sa Rome. Sa Rome gipatay si Paul pero sa Jerusalem siya gidakop. So ningon si Paul sa Acts 21:13, "For I am ready not only to be bound, but also to die at Jerusalem for the name of the Lord Jesus." You see? Andam ko, bisan ang angkong pag-adto sa Jerusalem, the center of Christianity,
Kay dito man si Christ, dito pa man ang bagga. Ni si Paul, I'm willing and I'm ready. Bisan paggapulson ko og prisuhon ko, dakpon ko, hangtod mamatay ko for the name of Jesus Christ. Ug tuod yun dito gid siya. Ug mo nang ning-abot siya sa Rome, kay niingon man si Paul, I'm a Roman citizen. Mo nang si Caesar ang maghukom nako, I will appeal my case ngadto ni Caesar. Mo nang gusto si Paul makikita ni Caesar kay gusto man si Paul ang gospel moabot ngadto sa emperor. So iyang gigamit ang iyang pagka-Roman citizen. Yes, Paul is a Jew, pero natawo man siya sa place nga under sa Rome, so Roman citizen pod siya. So mo nang ning-appeal siya, dili ko sa korte sa mga Jews, I'm a Roman citizen, so ang Rome mo'y mag-judge nako. Tungod kay nay kahangawa si Paul, mo reach ang gospel ngadto ni Caesar. Ug mo nang gipriso siya, gidakop siya, naka-journey siya, ning-abot siya sa Rome. Ning-abot ang gospel sa Rome, ning-abot yun siya sa Rome, tungod kay gidakop, gipriso siya, dito siya pod namatay, gihukman sa Rome. But, dayon si Paul, I'm ready, ni ana, as long as kabubuton sa Ginoo. Sa verse 14, the will of the Lord be done. Mo na response po sa mga tao, di na gid may kapugos ni mo, Paul. So, ang kabubuton unta sa Dios mo'y mahitabo. So, ning submit sila sa kabubuton. Paul, kung mo gid nay kabubuton sa Ginoo, nga mamatay ka, gapuson ka, presuhon ka, kung ngadto ka Jerusalem, then ang kabubuton sa Dios mo'y mahitabo. Kita pod, diha pod ta mo resign sa kabubuton sa Ginoo. Okay. Ultimately, ang kabubuton sa Ginoo, bisan pag mulid na sa atong death, it's for God's purpose, for God's glory, and it's best for God, for us. See, ning-abot si Paul sa Rome, ning-abot ang gospel sa Rome. Nikabati si Caesar, ang emperor sa Rome, sa gospel. It's God's will. Ang tinuod nga servant, submissive gyud sa kabubuton sa Ginoo. Like sa example ni Paul, even if it leads to death. As long as kabubuton na sa Ginoo, it doesn't matter unsay mahitabo kaniya. Tungod kay dili man kutubra ang atong kinabuhi nining kalibutana. God will use our death if it leads to our death for His glory and purpose. You see, namatay si Paul, pero nahimo siyang well-known. Ang gospel ning spread throughout. You see, because it's God's glory, it's God's plan. Now si Paul gipasidunggan og maayo sa Ginoo kay ning hatag man. But even today bisag patay na si Paul, ang tibuok kalibutan naghisgot gihapon mahitungod sa paggamit sa Dios ni Paul. We are still studying Paul. You see, unsa na nga glory, pila na ka thousands years, nag-mention gihapon ta sa nga ni Paul, because Paul submit to God's will even if nag-lead sa iyang death. Nag-study gihapon ta mahitungod ni Paul sa iyang kinaiya o sa kamahay nga example. That's God glorifying Paul, nagpasidungog ni Paul. Ug karon si Paul gipasidunggan sa Ginoo hangtod ron. And Paul is alive. I mean, wa pa maalis di ang yang lawas. But kauban siya karon sa gingharian sa Ginoo. One day, he will also receive the redemption of body. Nga ato pod nang may experience. So, mo na si Paul. Nagampo siya, na siya desire, pero ning submit pod siya sa kabubuton sa Ginoo. Now, usahay ang atong trouble, aning usahay magkalisod ta kaning ang tension between nganong mag-pray man kung mo-submit ra day gihapon ta sa kabubuton sa Ginoo. Pero mo man ay paagi sa Dios. Mo man ay paagi sa Dios. Kay basig mangutana ta ba nganong mag-ampo pa man ta nga ang iya ra man day gihapon kabubuton maoy matuman. It's for us to realize unsa gyud ang kabubuton sa Ginoo. Ang pag-ampo is pag-practice nato para ang atong desire mas ma-align sa iyang kabubuton. It's also one way
paagi sa Dios nga makamaot mo ampo mas ma-align po ang atong desire o ang atong pagpangayo sa kabubuton sa Dios mo nang paampuon gihapon ta sa Ginoo bisan pag ang iyang kabubuton mo'y matuman. It's part of God's way sa transform nato nga mahisama ni Kristo. Even our desire, even ang atong mga tinguha, ang atong mga hangyo, ang atong mga pagpangayo ug needs ngadto sa Dios, pinagi sa pagampo, mas ma-align sa kabubuton sa Dios. So, si Paul, mo na ang iyang pagi, nag-desire siya nga ma-spread ang gospel, willing siya nga magamit ang iyang kaugalingon, ma-spread ang gospel, nga gamiton sa Dios, mahimo siyang instrument, matubag yung pagampo nga spread ang gospel, but at the same time, nagpaubos gyapon siya sa kabubuton sa Ginoo. Mo na'y tinuod nga attitude sa pagpangalagad. Then another, verse 11, nagpaubos, mapaubsanon, nagpaubos kabubuton sa Ginoo. Let's go back to Romans 11. 1:11, I mean. For I long to see you, that I may impart to you some spiritual gift. Mao ni ang desire ni Paul, so that you may be established. Nganong moadto si Paul sa Rome? Nganong nahimong concerned si Paul sa mga taga-Romans? Tungod kay na siya'y passion, na siya'y heart. Or pwede po nato i-term ni na siya'y love. Loving siya nga nangalagad sa Dios sa mga tao, or passionate siya nga ang tao ma-establish diha sa ilang pagsalig sa Dios. See, ang iyang pag-adto, that I may give you some spiritual gift. O ang love, komentag love, muhatag yun na ang love, mu-give yun na ang love. Like sa gugma sa Dios, for God so loved the world that He gave. Because of God's love, He gave His Son. Tungod kay passionate kay si Paul sa gospel, tungod kay love kay ni Paul ang Dios ug ang gospel, he wants to give something spiritual sa mga taga-Romans. See? Ang passion ni Paul, he's passionate or he's loving, we can say that. Mo nang he wants to give these people something spiritual. Pwede tagpingon generous, pero ang ihatag man gud ni Paul kay dili man gud material nga butang. Spiritual man nga mga butang ang iyang i-share ngadto sa mga taga-Romans. So we say passion or loving or passionate. So mo na atong gigamit nga term instead of generous. Because when you love, you give. When God loved, He gave His Son. Mo na ang loving heart. Pingadto si Paul sa Rome, na siya'y desire mo adto sa Rome, tungod kay na siya'y gustong ihatag. Dili para siya ma-well-known, dili para siya ma-approve, but because he has something to give. So let's check our hearts too. Ngano mga lagad ta sa Ginoo? Because we are giving something spiritual to the people that we are serving, or for pictures baka na, for optics, for popularity, for the likes sa Facebook. So let's find ourselves atong tanaw ng atong kaugalingon. Kay mo ni ang kang Paul pod, nganong na siya'y desire, nganong na siya'y passion, tungod kay gusto siyang mohatag. I mean, na siya ihatag, kay loving man siya, kay passionate man siya sa gospel. O sa atong ministry din sa simbahan, kada semana, kada buwan, kada tuig, samtang kita nagministry sa mga bata, mga ginikanan, and even beyond our borders, atong tanan na atong kaugalingon. Nangalagad bata tungod kay natay gustong mahatag ngadto nila spiritually. You see, ang main concern din ni Paul is not material nga iyang mahatag, na ako'y offering mahatag ninyo, but spiritual gift or gifts from the Spirit.
See? Something nga spiritual. Something nga gikan sa balang Espiritu Santo. That's what I want to give. O kita po sa atong pagpangalagad, maabot bakha na ang nagtuod ka nato. Nabubagha tay love nga muhatag sa atong gialagaran. And if not, let's grow then and let's pray, Ginoo, mahimo ta kong passionate og loving nga mo desire ko makahatag og something spiritual nining akong gialagaran nining mga bata sa CE bakaha or sa lessons maka-impart ko, Ginoo, og spiritual, something spiritual for them para sila malig-on, makaila kanimo. Ngayon si Paul, ning hatag ko sa akong kaugalingon, all out, wholehearted commitment, because I have something spiritual to give to you, because I'm passionate, I'm loving. I love God, that's why I will love you. I have something to give to you. O kung ang atong pagpangalagad po, kung ang atong pag-serve, kung ang atong perspective is because we have something to give to them, not something we will receive, then I think ma-align og mensakto ta og malikay ta ni anang sayop nga mga tinguha sa atong pagpangalagad. Kung ang atong pagtan-aw sa pag-serve sa Dios nga something we give to others. Kung inana ang atong pagpangalagad sama sa pagpangalagad ni Paul, I want to serve you because I have something to give to you. I want to go there because I have something to give. I want to give you knowledge about Christ. I want to give you understanding. Kahibalo mahitungod sa pagpakamatay ni Kristo, loving kay siya. I want to give you that. I hope we see ministry as that. Aron dili ta kaluoy nako. Wa ko'y nadawat bisan naghago ko. Sometimes, ang mga tao dili makakita sa atong paghago, pero kung ang atong pagpangalagad, tungod kay we have something to give to them, then malikayan tanian ng mga sayop nga tinguha, sayop nga mga desire. Ug mao na ang tinuod nga spiritual service. You want to give people something spiritual food. Mao na si Paul, ning reach out si Paul. Wholehearted commitment because he wants to give them something spiritual. Sa Colossians, naglong si Paul sa ilang maturity. Mo na something spiritual, mo mature unta mo sa inyong kahibalog pagsalig ni Kristo. Colossians 1:27-28. To them, God willed to make known what are the riches of the glory of this ministry among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. Him we preach. Sa verse 28, mo nang siya nga among gi-preach, kay kabubuton sa Dios nga inyo untang masabtan ang kadato ninyo mga Gentiles. Dato kay mo Gentiles. Ug unsa man ang kadato sa Gentiles? Christ in you. Kung si Kristo naa ninyo, unsa na lang gyud mo kadato? Ug mo nang akong pagampo Gentiles. Mga believers diha ni Kristo, inyo unta nang masabtan, mo nang akong pagampo, mo nang nagministry ko, ingon si Paul, kay para inyong masabtan, unsa na lang gyud mo kadato, o ang inyong kadato, Christ in you, the hope of glory. Mo nang sa verse 28, him we preach, warning every man and teaching every man. Nag-warn me, unsay maayo, unsay sayop, unsay dili, nag-correct. Teaching, nagtudlo, unsay insakto, unsay angay, in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ. And that word perfect is mature. Dili sinlessness kana ang word nga perfect, kundi mature in Christ. Yun si Paul, I want everybody to mature. Mao na ang gusto ko mga lagad ninyo, to teach you, to warn you, to share the gospel to you. I want to give you that so that you will be mature. Another word for perfect is mature. Maghapon na dito sa Hebrews, perfect, maturity in Christ. Ang perfection, kung maalis na lang ang atong lawas, but mature. It's not sinlessness, but maturity.
Morning si Paul naghago, he gave himself, willing to die. Kay yang hatag yang kaugalingon kay para ang mga katawhan sa Dios mahimong mature in Christ. Mo nang naata, mo nang nagstudy ta, mo nang maningkamot ko nga magtuon, magtudlo sa inyo parang matag usa kanato mahimong hamtong diha ni Kristo. Kay mauna ang atong pagkadato nining kalibutan na kung si Kristo naa nato ug nga masabtan nung taon sa nalang ta kadato. Okay, the maker of the world is in us. We belong to Him and He is our God. Therefore, we are rich. Yung po si Paul sa Galatians 4:19, my little children mo kay nahimo mong bata pas pagtuo niyon si Paul, ngano ning balik man mo sa works, nga faith raman, naglabor na pog sama kog nanganak og balik, until Christ is formed in you. Hantod mahisama ka mo ni Kristo, hangtod si Kristo ma-establish din ha. Malig-on mo diha ni Kristo. Mapundar mo diha ni Kristo. Nga dili na mo musalig og lain, di mo musalig og rituals, ceremonies para sa inyong kaluwasan, para madala mo sa gingharian sa Dios. Sa mga nanganak na pagkugbalik nga akong paghago. Kaya mga taga-Galatia, ning dawat nang ta sila sa saktong pagtulunan, pagtuo lamang makaluwas, ning sunod naman po sila nga para makumpleto ilang kalawasan, sunod sila sa balaod. No. He wanted to give them something. Mo nang nasay dako nga gugma sa mga tao sa Dios, kay gipangkamatyan man ang kalibutan sa Dios. Mo nang si Paul pod naghatag siyang kaugalingon ug maghatag niining truth, pagtulunan nga gikan sa Dios, moabot kadto sa ilaha sa laing lugar, ma-establish sila niini nga truth tungod kay mao man ni ang pagkadato sa tao kung si Kristo ma-establish sa kinabuhi sa mga magtotoo. See? 2 Corinthians 12:15, and I will be gladly spend and be spent for your souls. Malipay ko, ikalipay nako, nga ako pa'y mo gasto, or bisan pag ako mismo ang akong lawas, mo'y gamiton, mo'y mahago, mo'y worth, mo'y cost, para lang sa inyong kalag. Bisan pag ang akong lawas mahimong price. Bisan pag ikamatay sa akong lawas, basta lang para sa inyong kalag, I will give my body. Bisan pag ang akong body mo suffer, para lang mo ma-establish sa faith. Diha ni Kristo, I'm willing to pay the price. I will give you my body. Para lang sa inyong kalag. Bisan paghilabihan ng akong gugma, o sa akong paghigugma ninyo, kamo mo palaya nako, di hinoon mo mahigugma nako, it's okay. It's okay. Mao ni ang love ni Paul. Mao ni ang passion ni Paul. Yun ani ka-loving si Paul. Willing siya magasto ang iyang lawas. Willing siya bisan pag mo suffer ang iyang lawas para lang sa kaayo sa kalag sa mga magtotoo o sa wala pa mutuo ni Kristo. And that was my attitude too. Bago pa lang ko nagsugod din. If you will understand God's love, you're willing to be spent. Hinaot nga na po ang atong pagpangalagad sa Ginoo. But then again, under God's will gihapon. Ato gihapon ang hinamduman. Ginoo, magpakamatay ko para nimo. Nya di day ka bubuton sa Ginoo. Ikaw rin nagtukmod sa imong kaugalingon. So, but we must have that love to give even ourselves para lang ang uban ma-establish ang ilang kalag diha ni Kristo. Mao ni ang kinaya ni Paul.
unselfish giving sa iyang kaugalingon. Ang love mangita gyud og unsay ikaayo sa uban, iyag yung unahon unsay need sa uban. O ang best gift mahatag ni Paul mao ning mga spiritual gift pinagi sa iyang kaugalingon. Kay kining mga spiritual gift mao maning mulungtad sa walay katapusan. Kahibalo mahitungod ni Kristo, kaluwasan diha kaniya, you see? Kana nga gift mulungtad sa walay katapusan, mo na nga gift, mga spiritual gift. May best ihatag para sa uban. See? The word gift, spiritual gift, grace, charisma, spiritual charisma, grace, gift of the Holy Spirit, gift of the Spirit. It means ang source niini ang Holy Spirit. I want to give you something from the Holy Spirit. Knowledge, faith is from the Holy Spirit. Wisdom about God, about Christ is from the Holy Spirit. Bisan pag ang tao magsigig basa sa Bible, kung dili tabangan sa balang Espiritu Santo, dili tagaag kaalam sa balang Espiritu Santo, di gihapon makasabot ang tao. Kaya ang tao nga makasasala, patay man spiritually. Morning ang Holy Spirit may muhatag og wisdom, og life niya ng tao para makasabot siya sa truth. Mo ng spiritual gift. There is Romans 15. Kaning spiritual gift usahay nag-refer mahitungod ni Christ. Si Christ usa ka gift, great gift. Sa chapter 11 verse 29 nag-speak pod blessing gikan sa Dios ngadto sa Israel, mga general nga blessings generally. It's also a spiritual gift. Or usahay pod sa chapter 12 verse 6 nag-speak pod ning spiritual gift ng teaching, the gift of teachers teaching. So it could be general. It could be Christ because Christ is God's gift to us. Or it could be general blessing nga gihatag sa Dios sa mga tao. It could be that can be also called spiritual gift. Or it could be specific gifts like the gift of teaching, evangelism, the gift of being an evangelist, or gift of helps. Mga spiritual gift man gihapon na naidaghang mga spiritual gift, mga gasa, talento nga gihatag sa Dios sa imuha. Mga gift man po na gamito na nimo para sa uban, then that can also be called you share. See, if you help in the kitchen tungod kay Nine Ministry, being the gift of helps is God's gift. Willing ka mutabang, willing ka maghago para ma-smooth sailing or ma-effective ang ministry. Bisan pag dili ka naa sa forefront. That's also spiritual gift of helps. Gift of teaching, ikaw mag-teach mismo or whatever gift gihatag sa imuha. Pwede pod na. Ug sa paggagamit din ni Paul, it can be general. It can be the teaching, it can be nga ning gamit si Paul sa iyang gift para nga to sa uban, example, the gift of teaching, ang intellect niya, ang iyang pagka-brilliant, si iyang gigamit para mo mature ang uban. It could also be that. Or it could also be material, blessing. A blessing man gihapon na sa Ginoo, spiritual man gihapon na because God is the source. Nagdag offering si Paul, offering gikan sa laing mga churches, that can also be spiritual gift. Same sa ato adin, it could be material, it's still from God. Or speaking about Christ, teaching about Christ, making children or everybody or the parents understand about Christ because you have the gift of teaching and you share that. That's also spiritual gift. Ug morning ningon si Paul, I serve God with my spirit. I serve God wholeheartedly. I want you to give something spiritual too. Or using my spiritual gifts, I will share it to you. I will show you and share it with you. Mani ang pagpangalagad sa Ginoo. Mahintatagon.
not just materially. Something spiritual. O ang purpose ni Paul, again, verse 11, that you may be established. Oops. That's itong verse 11. That you may be established. Nganong gusto si Paul muhatag something spiritual to them? Aron sila maligon. Maligon silang pagtuog, pagsalig ni Kristo, mapundar, dili magpaling-paling, dili motipas, kundi musalig ug samot ni Kristo para sa ilang kaluwasan ug kaugmaon. Sa another, I think Hebrews or another letter ni Paul, for the perfecting of the saints. Perfecting there is maturity, for the maturity of the saints. See? Ephesians. I want you to give something spiritual para mo mature. Kaya ang Holy Spirit may source ni mga spiritual things. Ug morning nasa Bible. It's all right there. Ang gi-share pod ni Paul, gikan ra pod sa scriptures. Maoning ang Romans napuno og quotation sa Old Testament. Og ning share si Paul sa Old Testament og explain niyag maayo ang Old Testament nga masabtan. Mo na iyang gi-share, mo na iyang gusto i-give spiritual things from the Bible so that these believers malig-on, mapundar sa pagtuog pagsalig ni Kristo ug diha sa Dios. Kung dili ta ka share of sa word sa Ginoo, then dili kompleto ang atong paghigugma. Si Paul willing ma-spend, mahago ang iyang lawas, even mamatay ang iyang lawas para lang malig-on ang mga katawhan sa Dios. May it be also our attitude sa atong pagpangalagad. Malig-on ang uban. Ang atong pag-anhi para usab maka-encourage sa uban. Yes, your presence can encourage one another. You can encourage. Just imagine kung ako diriwa mo tong sa pandemic struggle pug ko ato. Why presence online rata? It was difficult because your presence can encourage not just me but all of us, every one of us. And then we can share our gifts. Kung kamo kanta, serve that. See? People will be blessed. Kung kamo tudlo, then volunteer so that others also makasabot sa Bible stories, and then as they grow up, sayo na lang nila ang pagsabot sa Bible, give something spiritual to others. Kung atong pagpangalagad is something to give, then malikay ta ni anang mga wrong desires sa atong pagpangalagad sa Ginoo. See, ang love ni Paul, like sa love sa Dios, dili emotional. Dili lang emotion. But nagtuod sa Dios, even nagtuod ni Paul, nga muhatag something spiritual to the people. Aron kining mga katawhan malig-on. Mo na tinuod nga attitude sa pagpangalagad sa Ginoo. Mag-desire, makahatag para malig-on ang uban. Then we'll end here, verse 12. We'll end sa verse 12. Ang pag-adto ni Paul, ang desire, ang passion ni Paul nga makahatag siya, di lang para makalig-on siya sa uban, you see, para pod siya malig-on. Og nagpakita sa pagkamapainobsano ni Paul. Verse 12. That is, see, I want to come to you. I want to share you spiritual gifts. That's verse 11. So that I may be encouraged together with you by the mutual faith, both of you and me. Ngayon si Paul, manha ko ninyo, nag-inampo ko sa Diyos, maabot ko sa inyo, ha? Dili manha ko as an expert, kundi dili manha ko ninyo kay ako ang gift sa Diyos sa inyo, ha?
kundi ako ang mag-share sa gift sa inyo ha para pod ko ma-encourage. See? Paul was very brilliant already. But siya pod nagtanaw siyang kaugalingon nga nagneed gihapon og encouragement. Nagneed gihapon nga ma-establish sa iyang faith pinaagi sa pagtansudong sa uban nga na-establish sa ilang faith. Mapainobsanon nga pagpangalagad, humble, humility. Willing nga ma-establish pod siya sa iyang faith. Bisan pagbanggiitan na si Paul, nag-desire gihapon makasudong sa faith sa uban para pod siya malig-on. Kay wala siya magtanaw sa iyang kaugalingon nga mauna, lig-on na, perfect na. Mananingan po siya dito sa lain nga. Not that I already have attained it, perfection. No, wa pa siya ka-attain og perfection. See? Nagtanaw gihapon siya nga, I also need encouragement. I also need to see other people established in the faith para pug ko ma-establish sa akong faith. That I may also be encouraged. Thankful si Paul sa work sa Diyos sa na-accomplish na. Concerned si Paul mo nang nagtuod niya nga magsigig ampo sa mga butang nga wala pa ma-accomplish sa Diyos sa mga taga-Romans. Willing si Paul mahimong instrument. Willing si Paul nga gamiton sa Diyos para kining mga tao wala pa ma-accomplish, mahimo siyang instrumento nga ma-accomplish to. Nga part sa iyang prayer ma-establish. Ubos sa kabubuton sa Ginoo. Kanang tanan nagikan tungod kay loving kay siya ug passionate kay siya. Mo nang mohatag siya siyang kaugalingon ug mohatag siya spiritual gift para ma-establish, ma-mature kining ubang tao, and at the same time para pod siya mo-mature ug ma-encourage. Wala ning feeling of superiority. Nagihapon siya desire nga mo-grow, desire nga ma-encourage, desire nga ma-establish. Kasi kung mutudlo ka, malig-on man po kag-apil. Kay magtuon man ka, una kang malig-on, then sa imong pagtudlo, malig-on po ang uban. Ningon si Paul, ang akong pag-anha ninyo, kay kamo pod, maka-minister man pod sa ako. Mo ng verse 12. Even ang mga Romans, bago pa nga mga believers, bisan pag dili sila pariha kahamtong o kahibalo ni Paul, ning ingon si Paul, you can still teach me something spiritual. I can still gain something from you, learn something from you. Ingon ana, ang mapainobsanon nga alagad sa Dios. Dili kay ako may unang tao or hamtong man ko, ako man ang leader, so ako ragyod ang kamao. Wala ni ana nga attitude. Even si Paul, unsa siya kabang giiktan. Mao pod ning nagpadayon pug ko evaluate sa akong kaugalingon, matag karon og unya, evaluate ko. Because pride is dangerous. Utong last Saturday lang, dili gahapon, na-bless ko. Ning break ko sa akong pagtuon last Saturday, then nag-observe ko ni Priscilla, naminaw ra ko niya. Ko, wow, salamat Ginoo. Nag-teach na siya karon. Yanin ko nga, dili na ko katudlo sa mga bata sama ni ana. Salamat Ginoo, nas Priscilla nagtudlo sa WLA sa mga bata. Simple, murag simple lang kaayo nga pagtudlo, pero sa akong kaugalingon murag di nako kakuha sa attention sa mga bata sing nana nga paagi. Balik-balik mo sabtan kadtong sa to Goliath, David and Goliath. Ako pod nakasabot, naka-learn ug nagpasalamat ko sa Ginoo sa una sa Purcell, wala diri sa church karon siya nagtudlo og nakita ko wala naman ko niyan ang skill Ginoo magtudlo sa mga bata, dili na ko inana.
Nya si Priscilla nakakuha sa attention sa mga bata, nakapasabot sa story, gibalik-balik, yung nga principle ko. We have something to learn, all of us, from each other. Dili bot pasabot tungod kay ako'y pastor, wa na ko'y ma-learn. Even sa ilang siyan og ni Kish, nagpadayon ko learn og something. Nangita ko unsa may akong ma-learn sa inyo ha. Sa mga bata, even sa inyo ha. And I learn many things, bisan pag sa simple nga interaction. Sa ako lang mga pag-observe. Ka-learn ko, sakto ba to akong pag-interact sa akong mga anak. I keep on learning. Ug mao pud tan ang atong attitude. Dili tungod kay expert na ta, dili tungod kay hamtong na ta, nya ang uban kay mga beginner pa lang nga mga Christians. Dili na sila nato himuon pog source of learning. No. Even si Paul. Ang mga Romans, layo ra kayog maturity kumpara ni Paul. Pero naingon si Paul sa verse 12, you can still encourage me. I can be encouraged together with you. Sa inyong faith, ang inyong faith, kung ako makita, makapa-encourage nako. Makapa-establish usab nako. Maka-comfort usab nako. Let's all be humble also to learn from each other. So, muna si Paul, the greatest theologian ever lived. Humble, ready to learn from new Christians. Even sa mga Romans nga wala pa gyud niya mahimamat. Mao nang humility. Last verse ako na lang ning basahon. 1 Peter chapter 5. Niingon si Peter, kamo mga shepherds, mga pastors, mga elders, don't lord it over them. Kung kita ang mag-lead, dili ta as if kita ang Lord, but being examples to the flock. And when the chief shepherd appears, you will receive the crown of glory that does not fade away. Likewise, you younger people, submit yourselves to your elders. Yes, all of you be submissive to one another. You see? The elders will submit to the people, will learn from the people, and the people also will submit to the elders. Submit one another, and be clothed with humility. For God resists the proud, but gives grace to the humble. You see? Ingon si Peter, everyone, even elders, be clothed with humility. Humble yourselves, therefore. See? Kung servant let's humble ourselves before God and before each other. Mo na'y tinuod nga attitude pod sa usa ka alagad sa Ginoo. Mapainobsanon. To close, unsa ang attitude sa tinuod nga servant? Una, mapasalamaton kanunay. Huwag atong i-check ang atong kaugalingon, mapasalamaton ba ta? O napuno ba ta sa complain? Napuno ba ta sa bagulbol? O concerned ba kay ta nga nagtuod nato nga mahimong manampuon sa mga butang nga wala pa ma-accomplish sa Dios? Daghan pa yung mga butang nga kinahanglan i-accomplish ang Dios. Are we concerned enough to pray for that? Willing bod ba ta nga mahimong instrumento, matubag ang atong pag-ampo sa atong mga concerns? O nagpaubos pod ba ta sa kabubuton sa Ginoo? Loving ba kay ta or passionate kay ta nga mo give something spiritual ngadto sa uban? O willing usab mudawat og something gikan sa uban? Mo na ang attitude sa pag-serve. Wholehearted commitment kapag pangalagad. O dili tao na makapangalagad sa Dios kung wala pa ta madugtong sa Dios pinaagi ni Ginoong sa Kristo. Una-una dawata si Kristo ingon nga imong Dios ug manluluwas. Usa pa ta makaalagad ug ang atong usa pa ang atong pag-alagad moabot ngadto sa Dios. Let us pray. Father, thank you so much nining nindot nga kabuntagon ug imong mensahe karon. Si Paul nahimo namong maayo nga example. Samtang kami nagtuon sa iyang letter ngadto sa mga taga Roma,
nakita ang iyang kinaiya, tinuod nga kiniya sa pagpangalagad o ginaot Ginoo, mahisama kami ni Paul. Maka-learn kami something from Paul. Ginana punta kami Ginoo, mangalagad kanimo. May we also be willing to give ourselves so that others will be established in the faith and so that we also may establish that faith. Thank you, Lord, for being your people and your servant. Thank you for being our God. In Jesus' name we pray. Amen.